I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Igan. At good morning mga kapuso. Dalawa pong bagyo ang bumisita sa Philippine Area of Responsibility nitong Agosto, ang Typhoon Hana at Ining. At ngayon niyang Setyembre, dalawa rin o hanggang 4 na bagyo po ang maaaring pumasok o mamuo dito sa PAR. Yan ay ayon sa Pag-asa. Pero dahil patuloy na umiira lang ang malakas na El Nino dyan po sa Tropical Pacific, yan yung mga lugar na nandito sa may equator, kasama na ang Pilipinas, maaaring hindi maglandfall yung mga posibleng bagyo at sa halip ay lilis po yan, pwedeng papunta ng Japan o kaya ay papunta ng China. Pero kung tatama yan, dito po sa may Northern Luzon naman yan. At makikita rin sa rainfall outlook para sa buwan ng Setyembre na halos buong bansa ay makakaranas ng mas mababa kaysa sa normal na ulan. Yan yung kulay dilaw at kulay pula, kasama na po ang Metro Manila. Ang binabantayan naman nating low pressure area natunton sa layo lamang 190 kilometers sa may silangan ng Daet, Camarines Norte ayon sa Pag-asa, at mababa pa rin po yung tsansa nitong maging isang bagyo. Nakapaloob pa rin ang nasabing LPA dito sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto naman dyan sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon mga kapuso, hanggang araw ng Linggo, base sa datos ng The Weather Company, wala po tayong nakikitang posibleng bagyo. Maliban doon sa LPA na yan, napapasok sa Philippine Area of Responsibility at nananatili yung hangin na nanggagaling dyan sa kanluran, iihip sa malaking bahagi ng ating bansa. Minsan hanggang sa misay, katamtamang ulan o thunderstorm ang maranasan dyan sa may Bicol Region, dyan po sa Luzon, base yan sa datos ng The Weather Company, maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon, lalo na yung Calabarzon, yung may bahagi ng Quezon. At sa Northern at Central section naman ng Luzon, posible ang thunderstorm na kumisan pwede magdulot ng hanggang katamtamang ulan pagdating ng hapon. At dito sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan, umaga pa, bago mananghali, hanggang sa gabi, 83%. Pero sa kabila niyan mga kapuso, normal po yun. Magiging maalinsangan muna ang ating panahon bago magkaroon ng thunderstorm. Sa Visayas, asahan din ang mga mahihinang pag-ulan dyan sa may western, central, hanggang dyan sa may eastern section. At sa Mindanao, asahan din ang mga pag-ulan dyan may Zamboanga Peninsula. Umaga pa lamang po yan, may mga pag-ulan na. At thunderstorm pagdating ng hapon sa malaking bahagi, lalo dyan sa may ARMM at northern Mindanao, Igan. Mantani, Bermans na eh. Eto, biktima na ako eh. Ano bang hangin yan? Yes. Na magpapalamig doon sa ating klima. Palamig ba ngayon? Yes, Igan. Sa ngayon kasi, inaasahan natin, kaya alagaan mo yung boses mo, Igan. Ha? Sa ngayon kasi, easterlies yung nangyayari ngayon dahil unti-unting hihina yung hanging habagat natin. At alam natin mga kapuso, pag humina ang hanging habagat, mangyayari po niyan dito na sa mainland Asia, manggagaling yung hangin. At ito yung tinatawag natin na northeast monsoon, Igan. So yung hangin na malamig na yan, na manggagaling sa Siberia, papunta sa atin, yan yung malamig pangkaraniwan na naranasan natin. Simula po yan sa buwan na Oktubre. Dahil ayon sa Pag-asa, buwan na Oktubre o first half na October, matatapos yung habagat at papasok yung amihan. Pero doon sa tanong mo, dahil dito sa nangyayaring El Nino, yung mainit na karagatan, posibleng hindi po kasing lamig nung ating mga ranasang taon yung idudulot na lamig ng hanging amihan. Kaya Igan, magandang balita para sa iyan, hindi ka na masyadong mamalatin. Dahil hindi po masyadong malamig, yan ang inaasahan sa hinga ng nangyayaring El Nino dito sa Tropical Pacific. At yan ang latest pala sa GMA Weather. Kung may weather question kayo, ready po akong sagutin yan. Mag-post lang sa I Am Ready Facebook page gamit ang hashtag na Magtanong kay Magtani. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News.